Booking na naman ang love life ng Kath din sa isang hula mga kasembreros. Ang mga hula na na-mention dito ng DWAR ay si Gloria Escoto. No? Mamaya papakinggan natin ito mga kasembreros ha. Pero update muna tayo. Nagkakaroon pala ng press con ang Stars on the Floor kanina. Buti nilang na-update ako niya kasembrerong Mayvi. Maraming salamat. Sa sobrang daming projects ni Alden nasasapawan na no yung ibang mga updates mga kasembrero, so buti nilang may tinitimbre din sa atin. Kanina ay nagkaroon ng press con ang Stars on the Floor. Wala pa ako nung full na parang sinasabi nila during sa interviews mga kasembreros doon. Pero nag-post dito ang JB Sparkle Artist Center mga kasembreros ng video no na kuha doon, parang video clips or video clip na nakuha doon sa may press con nga nila kanina. Wala siyang boses. Ang in-upload ko ng JB Sparkle Artist Center na video ay may music background. So kung kaya ganun siya. So abangan natin. Yung ang ganda ng jacket ni Alden no, ang ganda ng kanyang style mga kasembreros. Grabe no, ang ganda. Yung napaka-unique mga kasembreros ng jacket ni Alden. So ito talaga napansin ko no. Black and white na combination mga kasembreros. So sobrang igop of course ni Phenomenal Box Office Cinema King. Kasi napakaganda din ni Phenomenal Box Office Cinema Queen mga kasembreros. So dapat gano'n no ang tirada. Kapag maganda, dapat maganda. Pogi rin yung kanyang kasama. So yung naging champion last season ay sina Dasuri Choi at si Rojan Cruz mga kasembreros no. So titingnan natin yan kung sino yung mga contestants na naman nila. Stars on the Floor, so mga artista na naman no, as expected ito mga kasembreros. So abangan natin. Dito may sinend din siya or may pinost din na video si Alden Richards mga kasembreros. Parang doon yata sila sa backstage nitong Stars on the Floor na press con mga kasembreros. So sabi niya kasama dito si James Salas. Dancer to dati si James Salas mga kasembreros. Mamaya pe-play ko ito. Parang sayawan na ulit. Parang sabi nito, parang sayawan na ulit guys. Sabi gano'n ni Alden Richards mga kasembreros. So tapos sabi ni James Salas na tatayata ito ni Paul Salas no. Si James Salas na isang dancer din dati mga kasembreros. So baka kasama siya sa magiging panibagong set ng contestants mga kasembreros si James Salas. Parang part yata sila ng maneuvers, parang Street Boys, parang gano'n no, sina Wawi de Guzman, but correct me if I'm wrong dati mga kasembreros, sina Wawi de Guzman, Joshua Zamora, dito si Joshua Zamora alam ko naging asawa ngayon ni Jopay ng Sex Bomb mga kasembreros. So history mga kasembreros. So Tisoy no, sabi dito Tisoy ang tawag ni James Salas kay Alden mga kasembreros. So mamaya pe-play ko rin ito kasama itong DWAR na nahulaan ng love life ng Kath din mga kasembreros no. Na kung saan ay talagang na-mention dito si Catherine. Kasi di ba yung parang clue mystery na may jowa na daw si Alden no, ayon sa hula. Although hindi tayo niniwala pero mamaya di-discuss natin. Tapos ito nag-share ulit ang isang fan dito ng picture no ng Alden. Noon tapos ngayon no, bata pa si Alden dito, baka nasa kung nasa 2006 ito, so malamang ay 10 years ago. So they were 24 si Alden, hindi yata 24 si Alden, so malamang ay earlier, baka 2004 mga customers. Hindi, kasi kung 2006, so 20 years ago, so Alden was just 14, parang hindi naman. Siguro mga nasa si Alden ay nasa 19 years old, no, kakasimula niya palang mga kasembreros, or 18 or 19 mga kasembreros, so something like that na edad. Tapos ito, may cute na dito, may cute na comment dito mga kasembreros. Sabi niya, maybe we'll get that Daniel and Maine Mendoza project this year too. So parang iniisip din niya na si James Reid, si Kath, si Alden, si Nadine,
Tapos inisip din niya si Maine Mendoza at saka si Daniel Padilla. So parang exchange gift nga. So malabong mangyari yung Daniel at saka Maine Mendoza kasi may husband na rin si Maine. Not unless na pumayag ang management or kung yun talaga yung gagawin nila mga kasembreros. So magiging yun, talagang grabing yun, parang historical yung ganun na mga grabe kasi giants higanting mga love teams yung pinanggalingan nila. So tapos makita mo sila sa magkakaibang partners mga kasembreros. So speaking of partners, nag-post dito kanina ang isang fan din po mga kasembreros na naaabangan niya na mga love team. So hindi ko in-expect din tong kay Andrea at saka Enrique Hill, si Joshua Garcia at saka si Ivana Alawi na post na ito dun sa may mga teaser tawag dito na mga shows mga kasembreros nung pinakaunang parang pang New Year yata upload ng ng ABS-CBN mga kasembreros na serye ni Joshua Garcia at saka ni Ivana Alawi. So dito, yun, hindi ko rin expect dito si Jillian Ward at saka si David Licauco. Tapos kasi bata pa nitong si Andrea Brillantes, tapos ipa-partner siya kay Enrique Hill. So trintahin na rin si Enrique Hill mga kasembreros, pero yun, part ng management. So James Reid, Kath, Alden, Nadine, Joshua, Ivana, David Licauco, Jillian Ward sa GMA, at saka si Enrique Hill at saka Andrea Brillantes naman sa kabilang network. New pairs to watch out for this 2026. So pinakauna talaga niyang nilagay dito yung Kath James at saka Aldin mga kasembreros. Tapos ito, 4 hours ago, may mga naman dito parang may konting revelasyon at saka na naman dito si Mars Typical mga kasembreros sa Kath din. Basahin natin. 4 hours ago, hindi na nakatiis ang publiko at tuluyan nang nabulabog ang social media matapos ang pinakabagong pahayag ni Alden Richards tungkol sa tunay na estado ng kanyang puso sa isang eksklusibong panayam. Alam ko na post ko na to pero kanina nakita ko na naman siya ulit. Hindi ko lang kung kapansin-pansin ang tila isang tono ng sagot nila ni Catherine Bernardo pagdating sa usaping pag-ibig. Parehong payapa, kontento at hindi nagmamadali. Tama, very on point ito mga kasus. Ngunit may mga banat si Alden na tila nagpapahiwatig na baka ang hinahanap niya ay sa tabi-tabi lang. So yun nga, ito nga yung connected doon sa interview niya sa Special Line Clear Braces or sa GAOC mga kasembreros na interview na kung saan ay yan na yung next natin na item kasi pinaunahan na rin ni Mars Typical. So segue ko na rin, kukunik ko rin mga kasembreros itong next item natin or main item natin mga kasembreros. So yun nga dito may parang hindi siya naungkat parang may may nadagdag naman mga kasembreros kasi di ba kay Kath maraming hula, kay Alden din of course may hula nung nakaraan, and then wala pa ako na pala kay Kath pa rin pareho. Tapos ngayon ay kay Alden na may love life na at saka secret lang kung magpapalihim lang mga kasembreros. So sabi nga dito na parang kada taon ganyan, pero ngayon kasi nagbigay ng clue si Alden, and yun nga talagang secret at saka palihim. Alam naman natin yan mga kasembreros na bilang Kathdinatics ay alam natin na palihim kung umatake ang isang tisoy ang isang pambansang bay when it comes to love life, kasi nga gusto niya happy, gusto niya peaceful, gusto niya private mga kasembreros. So private siya na tao mga kasembreros. So mamaya ito si ang naipresenta dito ng Abante Radio Marisol Academy mga kasembreros ay si Mamo Gloria Escoto mga kasembreros tungkol nga kay Alden. So tapos ang nakakatuwa dito sa kanila talagang pinupuri nila si Alden mga kasembreros na masyadong mapalad, or ang term nila ay maswerte yung mapapangasawa ni Alden. Sabi nila ang dami silang pera ni Alden. Kumbaga kapag may asawa or may girlfriend si Alden talagang bibigay lahat and so on, maswerte, mabait. And talagang paborito niya si Alden. So natutuwa ako dito sa Marisol Academy mga kasembreros. Kasi nga botong-boto sila sa Kath din mga kasembreros. So yun po hindi gaya ng iba na
parang balimbing, no? Gusto nila ngayon ng Kathleen or si Alden, tapos sa susunod hindi na. So parang ganun ba? Dito kasi ano siya, dito kasi, dito, parang sabi nila na sayang ang lahi ni Alden kasi pogi. Tapos isa pang napapuri nila dito na isa sa mga pinakapoging artista, si Alden Richards talaga mga kasembreros. So talaga nakakatuwa, no? Yung kanilang kanilang mga comments kay Alden, positive feedback mga kasembreros. So eligible bachelor daw si Alden mga kasembreros. Talagang eligible kasi dito nasa right age na si Alden and so on mga kasembreros. So sabi na ito, sayang naman ang lahi, no? Kasi nga napakagwapo, sabing gano'n. Isa pala sa pinakagwapong, hindi pinakapogi, isa sa pinakagwapong artista, stable financially. So yun, mamaya papangin natin ito mga kasembreros para ma-appreciate po ninyo itong Marisol Academy mga kasembreros. So talagang nakakatuwa at saka nakaka-good vibes din sila, no? Spread kindness, love, and so on. Tapos ito, Philly Teleserye. Ang galing kasi para dito, may clue na sila kung kailan ipapalabas yung kay Ma'am Catherine. So first half of the year, someday. Tapos second half of the year naman ay parang second half, baka second quarter. So yun, sabi ng Philly Teleserye KE, 14 hours ago, first half of the year, someday, second half of the year, Love Siargao, starring Nadine and Alden. So Catherine Bernardo and Nadine Rose are so busy this year and certainly don't owe anyone any money. So ang cute ng kanyang, tapos picture ng Kath James at Aldin mga kasembreros. So baka last week ng January or kung hindi man ay baka ituon nila sa Feb, no, kasi love month, no, yung February kasi yung love month naman hindi naman February lang yun mga kasembreros. Every month, no, every day is a love day mga kas, dapat araw-araw tayo nagmamahalan. So yung usual lang talaga na naririnig kasi Feb 14, Valentine's Day, and so on mga kasembreros. So siguro yun, doon nila itutuon or isasakto yung pagsa-start ng Someone Someday kasi nga ay parang romantic drama series din to. Kung kaya doon nila itutuon na ipapalabas mga kasembreros. So ano ko lang naman, parang expectation or analysis ko lang mga kasembreros. So kasi wala tayong pero yun, parang narinig ko na first quarter, kasi first quarter it's either January, February at saka March. So ganun siya kasi April, kasi diba may 4 quarters tayo ng taon. Feb, every 3 months yun sa mga kasembreros. So ganun po siya yung quarterly. Tapos ito, 52 minutes ago, fresh Manila Standard ay na-feature din po ang Aldin mga kasembreros at ang kanilang Love Siargao na serye mga kasembreros. So talaga, ano to ngayon? Trending at saka talk of the town sa social media mga kasembreros. Kagaya neto, no? 7 hours ago, si Ram Lumabaw. Na-feature na rin yung dito ang Aldin mga kasembreros sa kanilang bagong serye. So marami rin ang nagpa-pop up at saka dito parang nagsa-start sila na mag-invest din po sa kay Alden, no? At saka sa kay Nadine Lustre mga kasembreros, na kung saan ay dito sinasabayan yung kasikatan ng ni Alden or ni Kath mga kasembreros. Tapos ito, 21 hours ago, nag-post si Randy Andrade. Ganda talaga ni Kath, sana soon makita ulit kita. Tapos dito ay naka-glasses or naka-shade si Ma'am Kath, no? Pero hindi ko lang, parang throwback ito. Tapos kagabi lang niya pinost mga kasembreros, no? Na kung saan ay spotted niya si attorney. Ang mapalad naman si Kuya Randy, no, na spotted niya si attorney mga kasembreros. Tapos nakapagpa-picture pa si Kuya Randy. Tapos ito, 2 hours ago, by Catherine Bernardo. Fan page lang po ito ha. Bagong pasabog sa 2026. Sang-ayon kayo. Tapos nga, Kath James at saka Alvin mga kasembreros. Tapos ito, 2 hours ago, si Mark Heras, no? Na kung saan ay na-feature yung pangutang nga niya, no? Kaya Alden Richards mga kasembreros. Mark Heras shares the truth behind borrowing
from Alden Richards. So ito lang yung disadvantage minsan, kunwari artista ka tapos mangutang ka. Parang talaga mababalandra ka talaga mga kasulano kapag sikat ka. Kasi di ba parang naghirap si Mark Heras, no? Tapos parang nagbebenta siya ng laman, no? May time na parang sumayaw siya sa isang gay bar mga kasus, no? Yun pala yung kasi di ba kahapon na-feature ko yung parang video clip na yung short video clip na nangutang si unang inutangan niya, parang isa sa mga pinakaunang inutangan na sobrang bait din niya, sobrang bait of course ni Mark Heras ay si Alden Richards. So parang hindi nagdalawang isip si Alden na talagang pautangin si Mark Heras mga kasama. So yun yung disadvantage na artista ka, di ba? Tayo kunwari normal na tao, tapos nangutang tayo sa katrabaho natin, so parang wala lang. Pero pag artista ka, tapos nangutang ka, ibabalandra ka sa iba't ibang tawag dito, newspapers or tabloids or magazines mga kasumero. So yun lang yung isa sa mga disadvantages din mga kasusong, kaya nagiging maingat din dapat yung mga artista when it comes sa kanilang finances. Talagang nag-advise ako dito, no? So joke lang po, no, mga kasumero. Tapos ito, ang kulit nito kasi sinali dito si Alden. Sabi niya, celebrities na mukhang mabango kahit sa picture. So bakit hindi niya dito sinali si Catherine, no? So mukhang mabango 18 hours ago, Celebrity Hubs. Mga artista daw na mukhang mabango kahit sa picture lang. Una dito si Liza Soberano, Marian Rivera, Ann Curtis, Piola Pascual, Alden Richards at saka si Bea Alonzo. So si Alden naman talagang sobrang mabango ito mga kasunod, no? Marami akong narinig na mga interviews na nagpapatunay na talagang mabango si Soiti mga kasembreros, no? Pag nagbebeso-beso yan, no, talagang syempre mamahalin ang pabango mo. So yung tipong magpapabango ka ay parang 24 hours yung pabango na hindi nakukuha sa damit mo or sa sarili mo sa katawan mo. Tapos ito, natutuwa ako dito, no, kay Main in Alden updates 2 hours ago. Sabi niya naman dito, no girl wants her man to be friendly with other girls. No woman deserves to be loved by a man who can't even distance himself from other girls. So definitely si Alden ay hindi siya ganito, no? Kasi nga alam niya i-distance ang kanyang sarili kapag may boundary. Kunwari kay Nadine nga, no? Kay Nadine Lustre. Kasi may fiancé si Nadine Lustre. And kay Kath din naman dati nung time ng Hello Love Goodbye. So sabi niya may distance sila mga kasembreros when it comes to intimacy, kasi nga may Kathniel pa dati. And he was of course with Aldab, no? With Yaya Main Mendoza mga kasembreros. So yun, alam ni Alden paano dumistansya, alam niya yung bounds, alam niya yung limits, alam niya yung mga borderline. Hanggang dito ka lang, hanggang dito ka lang, hanggang dito ka lang. So and kung paano napaka-expert ni Alden mga kasembreros sa mga ganitong usapin, no? Yung relationships. Tapos ito, pangalawa sa last item natin, no? Another kay Main and Alden update. Dear girls, it's okay to admire someone but please know your boundaries, no? Ito ulit no, boundaries ang sinabi niya, because you have no idea how they deal with those sleepless nights. So tapos picture ng Kath then during promo ng Hello Love Again, or during first press con ng Hello Love Again na may black ring pa dito si Alden, nung time na nag-press con sila, no, pinakaunang press con. New movie alert ang ginawa nila dito mga kasembreros. So actually yan lamang, no, sa ating Kathleen items mga kasembreros. Sana po ay pagpalain po at enjoy natin yung videos na ito at pagpalain po ang bawat isa sa atin. Here, let's go. Sayawan na naman, guys. Ayun na, si Tisay, oh. Hindi nagbabago. Magugulantang nga mga panay sa hula ng sidekick na si Mamu Gloria Escoto tungkol kay Alden Richards. Kung matatan kasi ay naudlot ang tambalan nila ni Catherine Bernardo. Ngunit ayon sa hula ay may love life na si Alden, ngunit itinatago niya lang ito sa publiko. Nahulaan din. Ang galing. Akala yata nung absent ka. Wala ka
Oo nga, wala ko lahat yan, kaya pumapasok ako, di ba? Kasi wala yung pangalan Wala ko, ka di ba? ng intro, wala ka Ay! Kaya walang intro. Ay, oo kasi nga di ba pala. nawala yung credit card ko. Sabi ko, pupunta ako doon sa isang mall para hanapin. Pero sabi ko kay Missy, papasok na lang ako kasi pinablock ko na lang yung credit card Kaya ko. gusto sana kitang tanongin na, are you in Dahil mabuti na lang nagulat ako, di ba? Pero at least, ano ako yung mabilis. Oo, mabilis. Oh, ano Yes, masasabi niyo doon? May love life na raw si Alden. Yun ang How many times na rin Ah. kasi nababalita yan? Eh, parang ilang beses na rin ang hula na susunod na taon Mag-aasawa. Susunod na taon mag-aasawa. So parang nagiging pare-pareho lang din yung ano. Pero kung Wala. sakali man totoo na may love life Oo, si why- Alden, di okay. at gusto niyang ilihim yun sa publiko, siguro gusto niya lang Right magkaroon niya ng yun. privacy. Oo. Pero ang ano naman, tinatanong lang natin, syempre, kung talaga may love life, hindi pa pwede hindi lumabas o mag-date. Makikita at makikita. Pero bakit walang napabalita kahit last year na may jowa na si Alden? Oh, pero minsan kasi BFF talagang tinatago di ba? Sana nga may love life na siya at sana nga meron na kasi napakaswerte na magiging ano Oo. ni Alden maraming business, mayaman, Kumbaga, babait. siya yung, ano ba yung eligible bachelor? Yes. Eligible, di ba? Oh, eligible ba? bachelor. Tama ba? Pero syempre nasa right age na rin si Alden. Yung mga fanay din niya gusto na rin siyang lumagay sa tahimik. Sayang naman, lagi nilang sinasabi, sayang naman ang lahi. Oo, Diba? napakagwapo. Pwede pa. Isa sa pinakagwapo na artista ngayon si Alden Richards. Stable financially, di ba? Kaya swerte magiging jowa niya, Correct. yung asawa niya talaga lahat kompleto Yayamanin. na. Yayamanin. Parang si Wadwick sabi nga, di ba? Yayamanin si Wadwick, marami Grabe. ang pamilya. Siguro, ang dami-daming pera ni Alden, no? Oo naman, ayan Gustong-gusto siya ni Eva Bautista. Hello, Ay, Eva. Eva Bautista Eva! na nanonood. Emily Gomez nanonood mga friendship natin. Jun Laling, hello, ng chat. Nanonood si Jun Laling. Lagi ako nanonood ng mga Jun! Hello, Hi, Jun! friendship. At para po sa ating Word of God is sobrang makakatulong po ito sa atin sa pang-araw-araw po natin na buhay. Ang title po ay Banggitin sa Panalangin. Ganda no? 1 Thessalonians chapter 1 verse 2, we give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers. Napakaganda ito mga kasambreros. Yung pagbabanggit po ng pangalan, kasi kapag pinapanalangin natin, for example, yung ating nanay, yung ating kapatid, yung ating kapitbahay, or kung kaibigan natin, or kung sino man, no? Mga prayer items natin na kunwari, humingi ng prayer request si kapatirang Nel Gamba, or si sino man dyan mga kasambreros, si Nelson ba dyan, or so it's really important mga kasambreros na kapag nananalangin tayo, especially kapag mga prayer request, ay banggitin natin yung pangalan mga kasambreros. Kasi, parang talaan, kung pa ang Diyos natin ay yes, of course, alam ng Diyos ang ating mga request, ang ating mga hinanaing, yung ating mga needs, kung ano yung kailangan natin sa buhay, kung ano yung nasa isipan natin, ano yung nasa puso natin. Pero, kapag minimension kasi natin, mga kasimbre, especially yung ating mga prayer request, ay it shows humility. Okay? And alam natin yung pagiging humble, yung pagiging mapagpakumbaba, mga kasimbrers, ay attraction yun no? Parang magnet yun mga kasimbrers na nag-a-attract sa Panginoon kapag tayo po ay may pananampalataya and we humble down ourselves mga kasimbrero sa Kanya. So it's one way of saying na, Lord, I can't do this. No, you can, or you alone can do this. So parang ganun gusto natin sabihin. So it's equivalent of trust, no? It's equal to trust mga kasimbrero. So kapag tayo ay nagtitiwala sa Kanya, kapag tayo ay nananampalataya na kaya ng Diyos na gawin yung ating mga prayer items, yung ating mga requests, mga kasambres, i-grant yung ating mga needs, ay nakuha pa parang magnet mga kasambreros, no, na tutugunin ng Panginoon because my son, my daughter is humbling down himself or herself in front of me. So parang ganun siya mga kasambres. That is why kapag tayo po ay kung kaya ako, yung aming pamilya talagang pag kumakain, no, kung kaya sinong dapat manalangin, pasalamatan, talagang pinapasalamatan namin at saka minimension namin yung binabanggit talaga namin mga kasambreros yung dapat banggitin. So let's say gusto mong makapasa sa board or magkaroon ng solusyon yung problema and so on mga kasambreros. So
you really have to turn, you really have to open your mouth, mga kasembreros, para i-mention, no, at saka mabanggit, marinig ba? And it's also powerful, mga kasus, kapag whisper lang, no, kapag ang ating panalangin ay pabulong, mga kasembreros, kasi alam niyo po, kapag tayo po ay nilalakasan natin yung ating panalangin, ay naririnig po yan ng Satan. Kaya kapag narinig ni Satan yan, ay gagawa yan ng ng paraan din, ng strategy, ng taktika, para tayo ay matempt, para tayo ay matukso, para tayo ay hindi na, parang parang unahan niya, at saka gagalaw rin siya, mga kasunod, ng kanyang mga limpores, para tayo ay madismaya, para tayo ma-failure, tapos pag ma-failure tayo, tapos parang isisisi natin sa Panginoon. So happy, no, at saka masaya si Satanas, mga kasembreros, every time na sinisisi ng tao ang Diyos, mga kasembreros, kasi yun ang kanyang yun ang kanyang primary target, yung primary goal talaga ni Satan ay yung maghiganti sa Diyos. So since hindi niya kaya ang power ng Panginoon, kasi nga all powerful at saka all knowing ang Diyos, ay sa creation, sa atin siya, mga kasembreros, naghihiganti, so that kapag nakahiganti siya sa tao, ay para na rin siya nakapagganti sa Diyos, mga kasembreros. So parang ganun, every time na may nasisirang pamilya, may nag-aaway na mag-asawa o magulang, magkapatid, kapag may nag-aaway at saka nagrarambulan, nako, talagang masaya si Satan dyan, mga kasembreros, kasi yun ang kanyang strategy, kumbaga pa, technique ni Satan na sirain at saka lagyan ng inggit, lagyan ng hindi pagpapatawad, lagyan ng yabang, lagyan ng basta, no, everything gagawin ni Satan, mga kasembreros, para masira ang pamilya. So every time na may pamilya na nasisira, nag-aaway, ay nako po, success at saka happy talaga si Satan. Kung kaya palakasin natin yung ating pananampalataya at pag-ibig sa loob ng tahanan talaga, mga kasembreros. Everything starts within the family, no, ganun siya, mga kasembreros, kasi kapag ang bata, pag tinrain mo yan na magbasa ng Biblia, manalangin, so paglaki niyan ay madadala niya, mga kasembreros. So talagang ganoon ang ideal at saka typical, mga kasembreros, na pleasing na pamilya sa harapan ng Panginoon. Kung paano nagagalak at natutuwa ang Diyos kapag nakita na ang mga pamilya, ang magulang, tinuturuan nila ng Biblia yung kanilang mga anak, which is galit na galit naman si Satanas. Alam niyo po, everything na opposite, no, na ginagawa natin, na sinusunod natin ng Diyos, mga kasembreros, ay yan, kung mapapagsunod natin ng Diyos, ay nagagalit ang Diablo. Nagalit si Satanas, mga kasembreros. So kapag nagalit yan at saka nagsawa, ay aalis na yan sa inyong tahanan at sa inyong pamilya. So kapag umalis yan, so syempre maghahari ang pagpapangumbaba, pagmamahalan, no, pag-aunawaan, and so on, pag-aalagaan, and so on, mga kasembreros. So di ba, mas masaya na ganun ang pamilya, mga kasembreros. So kumbaga, painisin natin si Satan, mga kasembreros, by reading always the Bible, and pray, mga kasembreros, no, kagaya ng tinuturo sa atin ni Apostol Pablo dito sa verse na 1 Thessalonians chapter 1 verse 2, mga kasembreros. So ang sabi pa niya ito, we give thanks, no, talagang pasasalamat yung una niyang nabanggit dito, mga kasembreros. Nagpapasalamat kami sa Diyos, no, sabing gano'n ni Apostol Pablo, always, na parati, mga kasembreros. So may mga times na yes, parang wala akong ipagpapasalamat sa Diyos, wala akong parang bad day ngayon, parang daming bad news, ang daming masama nangyari sa akin. Pero kapag buhay ka pa, that's a manifestation, that's a proof, mga kasembreros, solid na proof na may dapat tayong papasalamat sa Diyos, mga kasembreros, no? Kahit sabihin mo, isipin mo, no, yung pagkamatay ni Lord Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, yung pagtubos niya sa atin, na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, nanilikha niya ang mundo, sinustain niya ang tao, sinustain niya ang universe, sinustain niya ang ating buhay, na we're still alive, we're still breathing, libre ang oxygen na hininga natin bawat segundo. So, mga ganon, mga kasembreros, kung baka ang buhay natin, kapag humihinga pa tayo sa earth na ito, ay proof ito, na patunay ito na meron tayong dapat at sangkatutak na pasasalamatan. Kahit sabihin mo, ang dami kong disgrasya ngayong araw, ang dami kong failure, ang dami kong unsuccessful na mga agenda, and so on and so on. So, pero pag inisip mo lang yung krus, no, yung Biblia, yung hininga natin, mga kasembreros, ay talagang baka masabi mong hindi matatapos ang listahan ng kabutihan at loving kindness ng Panginoon. Isn't it incredible how even in the face of challenges, the Thessalonians remained steadfast in their faith, love, and perseverance? So ito yung sasabi ni Apostol Pablo, na sa gitna ng kanilang trials ay nagpapasalamat at matatag ang mga
Thessalonians, mga kasembreros. Paul's commendation here is a testament to their unwavering devotion and strength of character. Their faith allowed them to stay rooted in their beliefs. Their love for one another kept them united, and their perseverance enabled them to endure trials and tribulations. So yun nga, no? Kapag ang isang pamilya united, tingnan natin si Ma'am Catherine, mga kasembreros, no? Saan katutak na kaliwat kanan na mga pambabash, mga issue, kumaga pa, kahit na minsan nadidegrade na yung moral niya Ma'am Catherine. Pero since nandun yung strong support system, mga kasembreros, and of course, no, guidance ng Panginoon, mga kasembreros, ay matatag sila. No? Hindi siya pumapatol, mga kasembreros, na except doon sa tinira daw ni Ma'am Catherine, no? Si PBBM or si Marcos, mga kasembreros. So parang yun lang yung yung nag-react talaga yung Star Magic and Mami Min, no? Of course, mga kasembreros, na hindi siya yung nagsabi nung parang tinitira niya at saka parang binanatan niya ang presidente, mga kasembreros. So yun po, no, talagang off yun at saka red flag, mga kasembreros. Reflect on this verse as you think about your own faith journey. How can you emulate the Thessalonians by demonstrating unwavering faith, unconditional love, and steadfast perseverance in your own life? So yun siya, no? Tayo po ay, ito po ay reflection lamang. And kailangan natin gayahin, mga kasembreros, no, yung sinasabi ni Apostol Pablo na nagbigay pa siya ng pasasalamat, no? The phrase, "We always thank God for all of you," reveals a continual and inclusive gratitude, no? Kung kaya sinasabi natin na sinasabi ni Lord na parati tayo maging mapasalamat. Gratitude, yung grateful heart natin, mga kasos, dapat ay natural na sa atin, nagpo-flow yan, mga kasembreros. Hindi dapat yan sa pilitan sa atin, but it's part ng ating nature at ugali na talaga yung mapapasalamatin tayo, mga kasembreros. So, kasi kapag ang tao pasalamatin ay mas lalong binibiyaan ng Panginoon. Parang anak mo lang yan eh. Kumari, binigyan mo, tapos kahit konti lang binigyan mo, talaga nagpapasalamat. Salamat ma, salamat pa, salamat kuya, salamat ate, salamat kaibigan, salamat po, salamat. So, di ba, pag next time ay mas mainganyo ka pa at mas gaganahan ka pang magbigay ulit kasi kahit maliit lang to, nagpapasalamat talaga siya, very appreciative, no? So, yung appreciative na character, mga customers, ay dapat din po nating taglayin yun, ha? Kasi pinsan yan ng gratitude, mga kasembreros. So yun po, no. So 1 Thessalonians chapter 1 verse 2 teaches us the power of gratitude in prayer, in building and maintaining a strong faith community. We can foster a culture of thankfulness that uplifts and strengthens those around us by following Paul's example. So yun nga, no, talagang kailangan sundin natin ang turo ng apostol na si Apostol Pablo, mga kasembreros. Let us always strive to thank God for each other, recognizing the significant impact of this simple yet profound act of gratitude. This approach ensures that the reader not only understands the verse in its biblical context, but also sees its practical application sa ating buhay araw-araw. So yun nga, no? Kasi kahit basahin natin yung Biblia, kahit na memorize natin yung lahat ng verses sa Biblia, mga kasembreros, chapters and books and so on sa Biblia, kung hindi natin ina-apply, ito yung sasabi dito ni Apostol Pablo na we have to practical application sa ating buhay. Situational. Kung sa situation ka na ganito, na-apply pa rin ba ang prayerful life, yung grateful heart, yung pagiging kind, yung pagiging humble, yung pagiging caring, yung pagiging understanding, yung pagiging forgiving, yung pagiging merciful, and so on, mga kasembreros. So, yun siya, no? Useless ang lahat kapag hindi rin natin na-apply, mga kasembreros. Parang nag-aral ka lang, tapos hindi mo na-apply at nagamit sa totoong buhay, mga kasembreros. Nag-aral ka ng abogasya o ng pagiging lawyer, pero hindi mo naman na-apply, so useless, parang ganun siya, no? Mga kasembreros, nag-aral ka pa ng 10 years, hindi mo naman pala magagamit. So, parang walang silbi. So, ganun siya, mga kasembreros. That is why, yung pagbabasa ng Biblia, hindi lamang doon nagtatapos, but sa application or sa pagsunod doon sa ating nabasa sa Biblia. Alright? So, ang ganda ng verse ito, mga kasembreros. But in the meantime, yun lamang sa ating Word of God. Nawa po, ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and prayerful life, mga kasembreros, na we mentioned, binabanggit talaga natin ang ating mga prayer requests, ang pangalan ng ating dapat ipanalangin, and so on and so on. In the mighty,
holy, sweet, magnificent, wonderful, and marvelous and splendid name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasamasan pa. Alam po. I love you.